masa lalu. Para pukul RASI, di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan senjataku di MIC. The Ball siap maju untuk berproduksi. Very good. So yan. Hello po. Nandito naman po ako. Mga viewers ko, subscriber ko. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo sa mga video upload ko. Okay? Mga viewers ko, subscriber. Hayaan nyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Especially ang ating mga OFW dyan sa abroad. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Tuloy tayo mga viewers ko. Itong aking vlog ngayon ay patungkol to sa mga napapanood ko sa mga mainstream media, social media sa kasalukuyan. Itong nangyayaring mga sunod-sunod na rally na magkabilang panig ng ating gobyerno at ng kontra sa gobyerno. Okay? Kamakailan medyo nagkaroon ng rally ang sabihin natin mga kontra sa gobyerno. Yung ano to, yung mga nagtatanggol doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung ano to, yung kampo nila dating former president Rodrigo Duterte, yung rally nila sa Maisog rally ba yun? Hindi ko alam kung sa matandaan yun, sa may Badang Bisaya, Dipulog City ba yun? Tama ba yun? Yung pagkakataon ko na kung tama pagkakakuan ko ha, okay, correct lang mga viewers ko ha, na nabigyan ng permit tapos badang huli binawi. Kung gaano katotoo yun ha. Alam niyo mga kabayan, kung mapapansin nyo, kunti lang yung mga nag-a-attend sa mga rally-rally nila. Kunti na lang yung mga nag-a-attend sa rally. Kasi nga, ang tao pagod na sa kararali na yan. Hindi na, ibig sabihin, hindi na sila sumasakay sa mga ganyan mga gawain, mga rally-rally. Kasi wala mangyayari. Galing ya. Pinagod lang na sarili nila. At wala ka pang mapapakinabangan, gutom ka pa, pagod pa yung sarili mo. So wala na tayong makikita na gano'n, na hindi katulad dati na maramihan ng tao. Ngayon wala na, kasi natuto na ang tao, marunong na sila, pagod na rin sila sa ganyang mga sistema na pagsama-sama sa mga tawagin natin dyan political agenda ang tawag dyan Tama ba? Kung correct lang ha, tama ba? Political agenda na may sariling interest ang kanya-kanyang magkabilang panig. Di ba ganyan? Lalo-lalo ngayon malapit na ang eleksyon sa susunod na taon. Eleksyon na naman, ha? So ganun, wala na ang tao. Hindi na sila sumasakay ng ganyan. Hindi na sila sumasakay.
Kasi nga, natuto na sila. Pagod na rin. Saka sama-sama ng ganyan na wala rin nangyayari. So, mas maganda nga naman magtrabaho lang sila kung may trabaho man sila. Kung wala man silang trabaho, doon lang sila sa bahay nila. Ganun yan. Especially ang ating mga manggagawa. Lalo-lalo yung mga magsasaka. Di magtanim na lang sila ng sakahan doon sa sakahan nila. May pakinabang pa. Pagdating na 3 buwan, may pakikinabang ka na. May aanihin na. Ganun yun eh. Lalo yung mga magsasaka natin. Kasi sa pagtatanim din, mga viewers ko, subscriber ko, pwede kayo nagtanim isang madaling anihin 3 buwan. Especially mga kamuting kahoy, kamuting baging, mga gulay-gulay na mga kakain araw-araw na kailangan. 3 buwan lang, pinakamatagal na yan. Pwede nang anihin. Lahat ng mga alanin na pwedeng gamitin, anihin sa loob ng 3 buwan. Yun ang kakaabalahan ngayon ng mga manggagawa natin, especially ang mga magsasaka. Doon din yung mga manggagawa sa mga pabrika, sa mga kumpanya. Google na lang nila trabaho, sarili sa trabaho nila, kaysa magsama-sama dyan sa mga rally-rally nila. Walang kwenta na kasi. Wala nang kwenta. Wala na. Pagod lang sila. Go. Talaga? So, gano'n nangyayari. Diba? Gano'n nangyayari. Tapos, itong kamakailan lang, nagrally naman ang pula. Bago na una yon, yung green muna yung kay Kuan, yung kay BP Sara, mga Kuan din. May nagrally, kunti lang, pero kunti pa rin ang tao, kunti lang sumama. Hindi nga katulad ng dati na maramihan na mabilang mo sa 1,000 hanggang 3,000, pero ngayon wala na, hanggang 100, 200 na lang. Bakit kamo? Ganun nangyayari. Dahil ang mga tao natuto na, hindi sila sumasabi sa mga ganyan. Igugulol ng mga sarili nila sa kanilang pamilya. Kailan trabaho, at least pagdating sa bahay, magpahinga sila kaysa magsama-sama pa dyan. So ganun, di ba? Galing yan. Bakit ka mga kababayan ko, ganun nangyayari sa mga sarali na nila? Bakit ka mo? Wala rin kwenta kasi. Walang kwenta. Ang pinakamaganda kasi dyan, magtrabaho na lang sila ng maayos. Magtrabaho na lang sila. At kung ano man at ang nakaupong gobyerno natin ngayon, suportahan na lang natin. Suportahan na natin sila. Para umusad naman tayo, hindi yung paatras. Dapat umusad tayo. Ganun lang ang nangyayari. Kaya ang mga tao natuto na doon sa mga rally-rally na yan. At sino makikinabang pag sumama-sama sila? Yung mga leader-leader nila, di ba? Sila lang makikinabang. Taming sabi ni Isko na nakaraang eleksyon, nung presidential eleksyon. Okay, makikisali sa mga ganyan. Kasi pag nagtagumpay sila nagpaparti-partihan. Kayo, na nga. So, gano'n nangyayari, di ba? Mga viewers ko. Gano'n nangyayari. So, ang tao, marunong na. Kasi gugulo sarili ko dyan. Oras ko dyan, pagod ko dyan. Sa bahay na lang ako. O ituto ko na lang sa trabaho. Di ba gano'n yun? Pakinabang pa. So, gano'n. Kaya marunong na ang taong bayan. Gano'n din doon sa kabila naman. Yung sa sumisigaw ng resign BP Sara. Yung sumisigaw ng resign BP Sara. Napansin ko doon sa
napanood kong media, balita, napanood kong balita no, sa mainstream media at saka dito sa social media na rin. Napansin ko, konti lang din. Mga nakapula sila, konti lang din. So, doon mo makikita na ang tao, wala nang, wala nang gana magsama-sama sa mga ganyan. Wala na. Para ano pa? Hintayin lang natin yung darating na eleksyon ngayon, na darating sa 2025. Hintayin lang natin. Tutusin yan Kahit di na sila mag-rally pakita lang sila ng kanya-kanyang propaganda kung anong pag nagusto ng tao, yun, pakita lang sila ng kanya-kanyang propaganda, yung mga tatakbong kandidato. Ganun yung nangyayari nun hindi na yung rally-rally na, wala yan. Kasi anong nangyayari, mga viewers ko, subscriber ko, anong nangyayari, parang binubulan na lang yung taong bayan, binubulan na lang, dinidribble. Kaya marunong ng taong bayan, wala yan. Basta ibuboto ko sino yung gusto ko iboto. Wala silang pakialam kung sino iboto ko. Ganon yun Yun nasa isip ng tao. Silang pakialam kung sino iboto ko. Basta tapat sa tungkulin, yun ang gusto ko, iboboto ko. Pero hindi naman gumagawa, ba't ko iboboto? Nagbibilang lang ng surot sa upuan ng doon sa kanyang opisina, di ba? So, natuto ng tao, wala na. Hindi na pwedeng, hindi na uubra ngayon yan. Wala na, hindi na gumagana yung propagandista ng bawat leader o may balak tumakbo sa anumang posisyon ang gusto niya. Di ba ganun? Wala na. Marunong na ang taong bayan. Kaya masasabi ko lang dito sa mga nagpapalak. Yung iba, yung nakikita ko naman yung iba. Pag-resignin natin si VP Sara sa kanyang pagiging vice presidente, inihala lang taong bayan yan Hintayin natin matapos yung kanyang tungkulin bilang VP presidente. Ganon din yung nagbabalak na pababain ng ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala na. Hintayin natin yun. Matapos yung kailang mga termino. At doon na ulit tayo mag-isip na kung sino ilalagay natin sa susunod na panahon. Kung sino ilalagay. Kung sino ipapalit natin sa kanilang dalawa. Ganon. Doon tayo mag-isip naman ulit. Yung propagandista ng iba, yan binubulan lang taong bayan. Kaya napapansin sa mga rally nila ngayon, wala na, hindi na sumasama-sama kasi napapagod lang sila. Napapagod lang sila, nagugutom, hindi lang sila sa sarili nila nagugutom, pati pamilya nila pag hindi sila kumilos. So mas mainam nga na magtrabaho na lang. Kung ako magsaksak magtatanim lang ako ng pananim para may aanihin ako pagdating ng araw. 3 buwan, kami. May aanihin na kami. Ako naman manggagawa. O sa mga pabrika, o tatrabaho man sa anumang na kumpanya, magtatrabaho na lang ako. May sahod pa ako. At may naasahan akong sahod. Di ba ganun yun? Kasi magsama-sama ko dyan sa mga rally-rally. Wala yan. Wala na. Hindi na uubra ngayon yan. Yung mga rally-rally. Wala na yan. Kaya, ang ma-advise ko lang sa ating mga leader na mga nag-organize sa mga rally-rally na yan, huwag nyo nang hikayati pag taong bayan. Kasi wala na. Pagod na ang taong bayan. Pagod na. Ang pinanang maganda gagawin ninyo bilang mga mga leader ng mga organizer. Ang gawin nyo, bumili kayo ng truck na bigas, truck na mga sardinas, truck na mga gatas, truck na mga kape, truck na noodles. Kuan nyo, ilagay sa isang eco bag. Ipamahagi nyo sa taong bayan. Ibahay-bahay ninyo, isa-isahin ninyo sila.
Yan ang pinakamagandang gagawin ninyo. Yan ang mga advice ko sa inyo. Huwag niyo nang pagurin. Na. Hindi nauubra ngayon yan. Bumili kayo ng ganun. Kasi ganun kailangan ng tao yung pagkain. Pagkain ang kailangan ng taong bayan. Bumili kayo ng truck na bigas. Truck na sardinas, truck na noodle, truck na gatas, kape, truck na asukal, at ipabahagi ninyo sa taong bayan. Matutuwa ang taong bayan dyan. Hindi yung rally na yan. Wala. Ginugutom nyo lang ang mga sumasama dyan. Nagugutom sila. Pati yung pamilya nila nagugutom. Pero ang pinakabaganda gawin ninyo para matuwa ang taong bayan sa inyo, ganon yung advice ko. Bumili kayo ng truck na bigas, sukal, truck na kape, truck na gatas, truck na sardinas, truck na noodles, na pagkain ng taong bayan. Yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Hindi yung rally-rally na yan. Hindi yung rally-rally na yan. Wala na. Tama. Wala na yung rally na yan. Huwag yung nahikayatan ang taong bayan. Napapagod lang sila. Sa totoo lang, napapagod lang sila. Kung ano man nakaupo natin, administrasyon ngayon, suportahan natin sila. Si PBBM, si VP Sara, suportahan lang natin sila. Kabahala sila patakboy na ang bansa na matiwasay. Ganun lang po pinaka-the best na gagawin natin. Suportahan po natin sila. Huwag natin pag-away-awayin sila. Huwag natin pag-away-awayin. Kailan iisa lang tayo. Iisang bansa tayo eh. Nagkakagulo kasi tayo rito ganyan. Yung mga relar-relar. Pinanonood tayo ng ibang bansa sa mainstream media. Natutuwa yung mga ibang bansa dyan. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ang taga-ibang bansa. Nakakahiya. Yun ang nakikita ko sitwasyon na lalo ngayon sa social media. Kasi nakikita tayo sa buong mundo. Yan ang pinakadabis na may advice ko lang sa mga organizer. Huwag yun nang hikayatin pa yung mga taong bayan na sumasama sa mga rally-rally ninyo. Kung gusto nyo, gano'n yung advice ko, bumili kayo ng mga truck. Sabihin nyo sa mga nag-a-advise sa inyo na mag-rally kayo, mag-organize kayo. Sabihin nyo, ibili natin po ng truck na bigas, truck na gatas, truck na sardinas, truck na noodles, truck na kape, truck na asukal, at ipamahagi na lang po natin sa taong bayan. Ganun yun. Hindi magrarally-rally pa, wag na. Ibahay-bahay nyo na. Sa dami ng bahay na nangangailangan nagugutom, lalong-lalo sa informal settler, lalo sa mga may hirap na lugar na barangay. Puntahan nyo sila, ibahay-bahay nyo na. Matutuwa pa ang taong bayan. Ganun yun. Huwag nyo na pagurin pa sila kasi wala na talaga sumasama. Di nyo napapansin, wala na sumasama. Lahat ng rally ninyo nilalangaw na. Di ba ganun yun? Wala na. Hindi na obra ngayon yan sa taong bayan. Natuto na sila. Natuto na kami na taong bayan. Marami na kaming mga sinamahang mga rally-rally pero nagugutom lang kami. Sa totoo lang. Kaya ang masabi ko na lang, suportahan na lang natin ang ating Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Para may taguyod nila na maayos ang ating bansa. Pag suportahan natin lahat sila, sinusuportahan natin sila, maganda ang takbo ng ating bansa. Pero kung nagkakasilip ng kabilang panig, wala mangyayari. Paatras tayo, hindi tayo pasulong. Sabagay, kung ano naman yan, diskarte nyo. Pero huwag nyo nang idamay yung taong bayan. Huwag nyo nang idamay. Yan lang talagang kasi danas ko na rin yan eh. Magsama-sama sa mga relaryo. Sorte na yan. Sa totoo lang, nagugutom lang kami. Nagugutom lang. At natuto na kami ngayon. Natuto na kami. Hindi na kami sumasama-sama sa mga ganyan. Ayun, pag napapanood sa social media na lang, mainstream media, yun na lang. Natatawa na lang kami. Kasi danasan namin yan eh. Sa totoo, danasan namin. Kaya, yun lang advice ko. Sa mga nag-o-organize, sa mga rally na yan, both side ha, huwag yun ang pag-uri pang taong bayan. Kasi wala nang sasama. Kayo-kayo na lang. Kayo-kayo na lang. Maaari kayo-kayo na lang. Magsisigaw dyan, 10 katao, ilang katao dyan, 100 katao, 200 katao. Kayo-kayo na lang yun. 110 million yata tayo Pilipino sa buong Pilipinas. 110.
Kaya kung 200 lang kayo, wala na. Mas marami yung nananahimik lang. Nagtatrabaho na matiwasay. Lalo yung mga magsasaka, ay nagpapakain sa atin. Kasi sila yung gumagawa ng paraan para sa pagkain natin. Suportahan na lang natin sila. Yung mga magsasaka, bigyan ng mga fertilizer, mga pananim na pwede tanim sa mga sakahan. Yun ang ibigay natin sa kanila. Yan ibigay natin sa kanila para ang kanilang mga sakahan maging maganda yung tubo ng kanilang mga pananim. Ganon. Kung mga magagawa naman ay wala mga trabaho, bigyan ng trabaho para magkaroon sila ng trabaho para sa kanilang pamilya. Yan ang pinakamaganda. Rally-rally, sigaw-sigaw, nga. Di ba kayo napapagod niya? Kasi sigaw. Napapaos, di ba kayo napapaos niya? Kasi sigaw niya sa kalsada. Ala yan, wala mangyayari dyan. Yung advice ko, bumili ka ng truck-truck na bigas. Truck-truck na asukal, truck-truck na sardinas, truck-truck na kape, truck-truck na gatas, na para kainin ng taong bayan. Ipamahagi nyo sa mga bahay-bahay, especially dito sa Maynila. Marami rito. Sa Bisaya, marami. Ganun ang gawin ninyo. Matutuwa pang taong bayan sa inyo. Maniwala kayo sa akin, 100% matutuwa sa inyo taong bayan pag ganun ang ginawa ninyo. Lalo-lalo kung kada linggo, truck-truck may mga supply ng bigas, bawat bahay, ay sus, tuwan-tuwa mga taong bayan niya sa inyo. Bilib talaga yan sa inyo. Bilib sa inyo yan. Maniwala kayo sa akin. Tapos, mga sardinas, bigas, hindi yung naman yung binubukbok na bigas, ha? Huwag naman yung ganon. Huwag kayong ganon. Huwag yung binubukbok bigas, maraming bukbok, tapos may amoy na bigas. Huwag yun. Mga tao yan eh. Kumakain ng pagkain yan. Bakit bibigyan yung mga binubukbok na bigas? Huwag naman. Yung magandang bigas, yung sinanduming, o kaya yung lasang, yung amoy panda na bigas, yan maganda nun. Sako-sako yun sa taong bayan. Sako-sako. Bawat bahay, sako-sako yan. Sako-sako na bigas. Tapos sardinas. Kahit taga 20 pirasong sardinas, noodles, tag 20 piraso. Kada linggo ha. Asukal, kape. Tag 10 gatas na malalaki na kape. O na gatas at saka kape. Tag 10. Tapos asukal, tag 10 ganun. Bawat bahay. Ay sus! Tuwan-tuwa sa inyong taong bayan yan. Kayo mga organizer, sa rally-rally na yan. Pag ginawa niya yan, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. 100% mga organizer. Susuporta sa inyo yan. Susuporta sa inyo yan. Maniwala kayo sa akin. Lalo kung linggo-linggo, ay, maniwala. Hindi na kailangan magsisigaw pa sa kalsada eh. Hindi na. Kaya ganun na advice ko lang sa inyo mga organizer ng rally-rally na yan. Wala na. Natuto ng taong bayan. Natuto. Huwag nyo na silang pagurin. Nagugutom lang sila. Yan lang po. Mga kababayan ko, viewers ko, subscriber ko. Palalo ko lang po. Paki-subscribe, like and share sa aking YouTube channel, Randy Channel. Okay? Paki-support lang po. Okay, bye. Yan lang po. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumitapal.